Hello po mga kabiday, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po dito sa aking channel. Usapang impeachment pa rin, ano po, ang ating topic po ngayon mga kabida, ano po. Pero hindi ho tayo magpo-focus doon ho sa House of Representatives at instead doon ho tayo magpo-focus sa Senado po mga kabida. Granting na may pasa yung articles of impeachment at may transmit yan sa Senado mga kabida, no po, no? Kasi diyan ho sa House wala na pong pag-asa po itong si VP Sara diyan mga kabida, kasi alam naman po natin na atat po itong mga mababatas ho natin sa lower house na ma-impeach po itong si VP Sara, ano po, no? Mga kabida. So, ang tunay na labanan po, gaya ng sinabi ko po doon sa aking previous vlogs, na doon ho sa Senado yung tunay na labanan po. Dahil doon ho sa Senado mga kabida, makakuha ho ng patas na trial ito pong si Vice President Sara Duterte. Alright, dito ho tayo sa column po ni Mr. Jarius Bondok mga kabida, isa pong kilalang columnist, ano po, no? Kung saan po ang kanyang column ay pinamagatang easy to impeach but hard to convict, ano po mga kabida. Ito po yung patungkol doon ho sa trial o possible trial po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sakali pong may transmit po ito dyan ho sa Senate mga kabida. Itong mga senador po tatayong bilang mga judges ng impeachment court, no? So malamang po mangyayari yan as soon as possible, ano po, no? Kasi yung sabi ho nila na baka wala hong time dahil Christmas break, at saka pangalawa next year is election season na po, no? Pero possible yan, ha. Walang imposible dyan ho sa House of Representatives po mga kabida, no? Dahil gaya ng sinabi ko po kanina, atat po itong mga congressman ho natin na may pasa po itong impeachment case o ito pong articles of impeachment po laban ho kay Pangulo o laban po kay Vice President Sara Duterte. Okay? Dito ho sa column po ni Mr. Jarius Bondok, okay, mga kabida, meron ho siyang prediction, no? May prediction ho siya doon ho sa mga senador na posible hong bumoto para ho in favor po kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Okay? By the way, ang impeachment court mga kabida, ang required number of senators lang po para ho doon sa conviction, okay, ay 16 lang po, no? Out of 24, 16 lang po yung kailangang number of senators na bumoto para ho sa conviction. Okay? When it comes to acquittal, okay? Sa acquittal po, meron hong at least 9 senators lang po ang kailangan para ho ma-acquit po itong si Vice President Sara Duterte. Okay, dito ho tayo sa acquittal mga kabida. Merong prediction po itong si Mr. Jarius Bondok kung saan po meron siyang listahan ho dito ng mga possible senators na bumoto para ho sa acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay kinabibilangan, of course, mga kilalang kilalang supporters at malapit ho sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po mga kabida, no? Itong si Senator Bato de la Rosa, ayan, kilalang loyalista po ito ng mag-ama, no? Itong si Senator Bato, number 2. Senator Bongo mga kabida, no? Matagal na naging aide po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung pangatlo, no? Itong si Robin Padilla, ano po mga kabida. Itong si Robin Padilla, napabalita po itong medyo lately aloof na po sa mga Duterte, no? Dahil ho doon sa kanyang mga sinasabi po na kumbaga adverse para ho kay Vice President Sara Duterte po mga kabida. Ayan. Pero I believe na boboto pa rin ito para kay Vice President Sara Duterte, ano po. Jaime Marcos, pang-apat mga kabida, kilalang matalik na kaibigan ni VP Sara. Ayan. Jinggoy Estrada, no? Pang-5. Okay, itong si Jinggoy, maalala ho ninyo mga kabida, doon ho sa vlog ko, no?
kahapon ata yun or the other day, after na na-file yung impeachment complaint dyan ho sa House of Representatives, ano po, itong si Jinggoy ay pinakaunang senador na naghayag ho ng kanyang saloobin kung saan po ay tutulo siya doon sa pagsampa ho ng impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. So, counted po yon si Jinggoy para ho sa acquittal ni Vice President Sara. Okay? Number 6, mga kabida, itong si Senator Cynthia Villar. Alam naman po natin na itong mga Villar, noong 2016 po ay todo suporta po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, mga kabida. Okay? Number 7, Mark Villar, of course. Walang hindi kilala, no? Itong si Mark Villar, ito po yung naging Secretary of the Department of Public Works and Highways under Duterte administration. So, I assume na boboto po ito para ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Okay, number 8, Senator Alan Peter Cayetano po, mga kabida. Itong si Senator Alan Peter Cayetano ay naging running mate po ito ni dating Pangulong Duterte noong 2016. Ano po, mga kabida? Kahit na po meron ho silang konting alitan po ni Vice President Sara Duterte, dahil ito pong si Senator Cayetano po, mga kabida, for your information, inakusahan po itong si VP Sara that time na nag-orchestrate doon ho sa kanyang Oster, no? Itong si Congressman that time, speaker that time, no? Itong si Senator Cayetano, natanggal po ito bilang Speaker of the House at ang pasimuno daw ay itong si that time Mayor then Sara Duterte, ano po, no? Pero I believe poboto po ito para po kay Sara Duterte. At itong pang siyam po, no, si Pia Cayetano, kapatid po ni Senator Alan. Alam naman po natin po na itong si Senator Pia, kung saan yung heart po ng kanyang kapatid, doon ho siya, no? So malamang, boboto po ito kay Vice President Sara Duterte. Pero may dadagdag po ako dito, mga kabida, ano po, no? Okay? May dalawa pang mga senador na mga re-electionist po, no? Na posibleng boboto ho ay Vice President Sara Duterte sa kanyang acquittal, no? Una, ito pong si Senator Francis Tolentino na dati hong kalyado ho ni dating Pangulong Duterte. At alam naman po natin, mga kabida, kung gaano ho kalapit po itong si Francis Tolentino kay FPRRD, ano po, no? At pangalawa, ito pong si Senator Francis Tolentino, since re-electionist po siya ngayon, kailangan ho niya yung Duterte votes. Okay? Kailangan ho niya yung Duterte votes. So, kailangan ho niyang lumaro ho dito, mga kabida. Okay? Yung number 11, no? Itong si Senator Lito Lapid. Ganun din. Kailangan ho niya yung Duterte votes dahil re-electionist senator po itong si Senator Lito Lapid po. So, 11 sila lahat. Para sa aking listahan po, 11. Okay? So, dyan pa lang, mga kabida, acquit na po itong si Sara kung sakali hong matuloy po itong impeachment trial dyan ho sa Senado po, mga kabida. Pero para sa akin, sa tingin ko lang at pareho kami ng pananaw ng ibang mga analyst, mga kabida, para sa akin po parang walang mangyaring impeachment this year, ano po. And most likely first half of 2025. Palapit na po yung pagtatapos ng 2024 at magkakaroon ho ng Christmas break itong mga mambabatas ho natin at there are 10 days na lang po sa kanilang session, mga kabida, ano po, no? So next year po, simula Enero hanggang May, busy na po itong mga mamabatas ho natin since election season na po, no? So, marami hong mga re-electionist na mga senador na kailangan hong kumayod, no? At hindi ako naniniwala na isasakripisyo po nila yung kanilang re-election dahil lang po dito sa impeachment proceedings po na gaganapin dyan ho sa Senado, mga kabida. So, most likely, hindi ho ito ma-actionan this year or most likely first half of 2025 po.
So, para ho sa inyong mga comments, mga kabida, you can comment down. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, you can subscribe by just click the subscribe button and click also the notification bell para ho updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Audio Jungle.